Good day to all of you. I'm going to continue the discussion about the evolutionary leadership theory. So, if you have to know the idea about the evolutionary leadership theory, you can watch the video of Miss Seraphine dahil siya po sa kanya po yung part na yun. And today, I'm going to discuss you the key elements of evolutionary leadership theory. So, merong 6 po akong ina-discuss sa inyo na yung mga key elements na nilalaman ng evolutionary leadership theory para mas lalo natin itong maunawahan. First is adaptation to change. When we say adaptation, it is the ability to adjust to new situations, challenges, or conditions in a flexible and proactive way. So, yung adoption ay yung mga bagay na na-adapt natin, na nakukuha natin kung ano pa man yan. So, sa adaptation to change, the leaders are responsible for fostering adaptability within their teams. So, kapag ikaw kasi ang leader, ikaw yung nasa pinakakunahan, ikaw yung nag-stand and you lead your team. Ganun yung responsibility ng leaders. And kapag ikaw ay leader, dapat hindi ka nahuhuli sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Dahil ikaw yung nasa unahan, dapat ikaw ang unang makakaalam kung ano yung kailangan gawin. Kaya kasi sinabing adaptation to change, no? Ensuring they can strive in dynamic environment. So, ang panahon kasi natin ngayon ay pabago-bago talaga. Kahapon, ganito lang yung nangyayari. Then magugulat ka, kinabukasan, may bago na naman pauso, may bago na naman kaganapan. And as a leaders, kailangan makasabay ka. You know, yung parang kailangan mag-go with the flow ka sa dynamic na yun, na pabago-bago. Nang sa ganon, hindi ka nahuhulihan, hindi ka na maghuhulihan, especially your team. So, for example, sa loob ng classroom, no, ikaw ay teachers at yung mga estudyante mo. So, kapag ikaw ay dapat teachers, hindi ka dapat nahuhuli. Kailangan nakakasabay ka. Dahil sa ganun yung mga estudyante mo, hindi rin nahuhuli. Kung para mas lalo natin maunawaan, example nyo dito, yung way ng pagtuturo. Yung traditional way kasi ng pagtuturo before is yung mga teacher talagang nakikita mo na may mga Manila paper, and then may hawak na stick, ganun yung pagtuturo nila. And makikita natin na bihira lang sila gumamit ng technology. And now we are 21st century. Hindi natin masasabi pero we are depending on technology, no? Nagde-depend tayo sa technology at di natin masasabi na ito talaga ay it is a big help to all of us, sa mga teachers, and lalo na sa mga estudyante. So, dapat kapag ikaw ay teachers ka, ang tinuturuan mo ngayon ay ngayong generations na nakadepende na sa technology. So, as a teacher, it is your responsibility na kailangan makasanayan mo, matutunan mo yung paggamit ng technology. Kasi, nandito ngayon yung mga estudyante mo. So, ayun yung adoption na dapat na-adapt natin ngayon, na kung ngayon sa generation natin ngayon, na puro na tayong technology. So, dapat kailangan natin ma-adapt din yun as a teacher, matutunan natin gawin para ang mga estudyante natin ay hindi na paghuhulihan. Kasi iba-iba naman yan. No? Sabihin na natin, tapos na yung before, and ngayon na nandito na tayo sa 21st century, dapat dito tayong mag-focus. Okay? Kung ano yung mas nauunawaan ng estudyante, dapat doon tayo. So, that is adaptation to change. Ang vision, dapat hindi lang siya pangmadalian. Kaya nga, long-term vision, dapat kailangan matagal to, hindi lang hanggang ngayon, hindi lang hanggang bukas. So, meron tayong tinatawag ng mission and vision sa ating paaralan. Ano ba yung pinaka-vision ng mga estudyante natin is to give a good quality education para sa mga estudyante na nag-aaral. And dapat yung vision na yun, dapat kailangan natin panagutan. No? Kailangan natin ma-maintain. So, yung vision, kailangan maging consistent tayo sa bagay na yun, di ba? And lalo na kung sa loob ng classroom, kung ikaw ay teacher, merong ambition para sa mga estudyante mo na gusto mo ang mga estudyante mo ay matutup sa'yo, mabigyan mo sila ng magandang
lessons, ng topic para ito sila ay matuto kung yun ang vision mo. And dapat yung vision na meron ka para sa kanila, kailangan mo siyang gampanin. Kailangan mo siyang gampanin, sorry, di ba? So, dapat kailangan natin matugunan yun, no? And kailangan magawa natin yung vision na yun para sa kanila. No? Kung gusto mo makabigay ka ng good quality education para sa kanila, kailangan magawa mo yun. Kung yun yung vision mo, kailangan mo siyang gampanin, kailangan mo maintain, and kailangan mo siyang ma-sustain, kailangan mo maging consistent sa vision na yun. The next three is collaboration and collective intelligence. So, it's really, really important pagdating sa ating paaralan. Dapat nagkakaroon tayo ng unity, na nagkakaroon tayo ng collaboration sa bawat isa. Kung gusto natin na maging model yung ating paaralan, nating halain ng mga ibang estudyante na kung gusto natin na ma-encourage sila na dito sila mag-aral sa paaralan na ito, kailangan meron tayong collaboration na nagiging unity yung bawat isa. And dapat sa loob ng classroom, ito rin ang matutunan ng mga estudyante. And kung magiging teacher ka, dapat kailangan mo tingnan yung mga intelligence, yung skill ng bawat isa ng mga estudyante mo. Kailangan na yung mga skills nila, kailangan nilang mailabas yan, diba? So, kailangan mo maging creative way pagdating sa teaching. Nang sa ganon, makita mo yung galing ng bawat isa ng mga estudyante mo. Ay, napaka-importante nyo na sa loob ng classroom, dapat merong collaboration yung mga estudyante. Nang sa ganon, kapag merong collaboration kasi, nagkakaroon ng discipline sa loob ng classroom. So, ito yung napaka-importante na bawat isa sa loob ng estudyante, nagtutulungan sila, they help each other, no? Nagka-collaborate sila. Okay, so that is collaboration. Next one is transformation and growth. Okay, evolutionary leaders are expected to guide their teams through this continuous process of improvement. So, sa loob ng classroom natin, ang mga estudyante ay dumadaan sila sa mga proseso. And as a teacher, kailangan natin silang tulungan, no, to support them sa process na pinagdadaanan nila as a students. And dapat, kailangan makita natin yung transformation sa mga estudyante na to. Kailangan makita natin na sila ay lumalago. Kaya nga, bakit ba nag-aaral ang isang tao? Para matuto. At hindi na para matuto, kundi para mas mapalawak pa yung knowledge nila, yung knowledge nila sa mga bagay na kailangan matutunan. And it's important na kailangan masupport natin sila sa process ng pinagdadaanan nila. So, dapat kapag ikaw yung teacher, kailangan mo mag-observe sa mga estudyante mo na ano ba yung kailangan nila. Ano ba yung kailangan kong ituro sa kanila para matuto sila? Ano ba yung kailangan kong i-apply? Ano ba yung kailangan kong i-offer na lessons sa kanila? Ano ba yung gagawin ko, di ba? Para ang mga estudyante mo, hindi lang hanggang level 1, kumbaga, no? Kailangan dumadaan din may level at level yung mga estudyante natin para hindi lang hanggang dito yung alam nila, kundi mas lalo pang lumalawak at mas matuto pa sila lalo. Kung gusto natin na makita yung transformation, yung pagbabago sa mga estudyante natin, kailangan natin silang turuan, no? Kailangan natin silang suportahan sa process na pinagdadaanan nila as a student, no? Sa ganun, kapag ganun yung ginagawa natin, nakikita natin yung growth nila as a student, hindi lang bilang estudyante, kundi paano mabuhay dito sa mundo bilang isang tao. Next two is resilience and empowerment. Leaders within this framework not only aim to be resilient in the face of challenges, but also empower others to build resilience. No? Sa loob kasi ng classroom, napaka-importante na ang bawat estudyante ay mabuild natin yung confidence nila. So, kapag ikaw ay teacher, hindi ka lang puro saksak ng mga lessons, no? Hindi ka lang puro turo ng turo sa kanila. So, ang mga estudyante natin, kailangan din natin silang turuan, mabuild yung confidence nila, yung kakayahan nila, and maniwala sa sarili nila. So, part din yun ng pagiging teacher natin sa loob ng classroom,
na to empowerment them, no, sa mga challenges na pinagdadaanan ng mga estudyante natin. So, kailangan dapat turuan natin sila, no, kailangan ma-encourage natin sila, ma-motivate natin sila, ma-empower natin yung mga estudyante natin. And then last one is emotional and social intelligence. So, as a teacher, you are not just a teacher, you are also a mother sa mga estudyante mo. Ikaw yung tinuturing nilang nanay kapag sila ay wala sa kanilang mga bahay. Kaya importante na as a teacher na ma-check natin yung mga kalagayan ng mga estudyante natin kung meron ba dito may pinagdadaanan o meron ba dito na yung iba nga masaya pero hindi pala, merong iba na okay yung katawan nila pero kapag chinek mo, ang daming mga sugat, ang daming mga laslas. So, hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila kasi namimit lang naman natin sila kapag nasa classroom tayo, di ba? Kaya importante na kapag ikaw ay teacher, hindi ka lang basta turo ng turo sa kanila. Kailangan mo rin maging nanay sa kanila na kailangan gabayan, alagaan, tanungin kung kamusta na. So, that's responsible as a teacher. And emotional intelligence and social awareness are key components in navigating the complexities of organizational change and fostering positive team dynamics. So, kapag ganun nangyayari, nagiging maayos yung atmosphere sa loob ng classroom. At hindi lang yun, napaka-importante din yun ang mga estudyante natin. Hindi sila malayo sa atin. Kailangan natin makuha yung loob nila. Kailangan natin mag-build ng relationship sa ating mga estudyante. Next sa ganun, walang ilakan. At higit sa lahat, ang pinakamaganda, nagkakaroon ng positive atmosphere sa loob ng classroom. No? Hindi mararamdaman ng estudyante na ang bigat, puro stress, puro struggles. No? Kailangan maramdaman din nila yung magandang atmosphere sa loob ng classroom. Kasi ang mga kabataan ngayon kung bakit minsan tinatamad pumasok sa paaralan kasi ganun yung nararamdaman nila na nakaka-stress, ganyan, nakaka-pressure. And dapat kapag tayo ay nagiging teacher, huwag natin hayaan na yun yung maramdaman na ating mga estudyante. Para kailangan natin ipakita sa kanila na yung pag-aaral ay ito ay big help para sa kanila na hindi lang para magbigay ng pressure, ng stress, kundi matutunan nila higit sa lahat na magkaroon sila ng friends, na meron silang malalapitan kapag meron silang problema na mga kanilang classmate at higit sa lahat bilang isang teacher. Okay, so that's all, and I hope now you know what is evolutionary leadership theory, and hopefully you get a lesson in this video and you enjoy listening our discussion today. So thank you everyone.